Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:09 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday o Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Bakit patuloy siya na ayaw magpakita? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Senador siya at kailangan siya doon sa BICAM hearing, yung sa budget hearing. Ay bakit ayaw niya magpakita? Yan po ang tatalakayin ko. Ang title ko po ngayon ay bakit hanggang ngayon ayaw magpakita ni Bato de la Rosa? Ayan po para labanan natin yung sinasabi ni Torion na hindi daw nagtatago pero hindi lang daw makita o ayaw magpakita. O sige, sundan na natin yan. Bakit hanggang ngayon ayaw magpakita ni Bato de la Rosa? Ay samantalang napakahalaga po nung hearing, yung budget nga yung BICAM hearing. Kasama pala siya doon. Dapat kasama siya doon. Kasi kung siya yung assistant siya ni Gatchalian doon sa Finance Committee. Ay yan nga ang nangyayari ngayon na sige, wag na nating sabihin na nagtatago siya. Ayaw lang niya magpakita o bakit hanggang ngayon hindi makita dyan sa Senado o dyan sa Kongreso. Yan po. Ngayon ay alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, ay ang mga attorney po tinitwist lang po ang salita pinapalitan lang nila ay kasi nga marami pong salita marami po halimbawa ilan ba ang bansa natin ay kanyang-kanyang salita po yan ay lalo na yung mga dialect, hindi ba? Kaya kumukuha sila ng salita na galing sa ibang bansa na parang diluted yung meaning. Opo, ganun po ganun po ang trabaho ng mga tao. Inaayos lang yung salita para to make it appear, hindi ba? To make it appear na hindi nagtatago, hindi lang makita. Ayan lang po, hindi ba? Hindi mo lang ako kanya makita, pero hindi ako nagtatago. Ayan, ganyan po talaga ang gawa ng mga mga tao maraming gili, hindi ba? Maraming yung ang tawag diyan clever. Maraming deceit. Opo. Ang tawag ng iba ay bakit nagtatago o nagtatago, pero ang tawag naman ni Torion ay hindi raw nagtatago, hindi lang makita. Ayan, para maipakita ko po o maipaliwanag ko papaano po ka-clever ang tao. At wala ka namang magagawa dyan dahil may salita na ganun hindi makita hindi ba? Ganun po yan. Nasaan ka na ngayon? Halimbawa, normal na lang yan na marinig natin Nasaan ka na ngayon? Bakit hindi na kita mahanap? Saan ka nagtatago? Ay, hindi ako nagtatago. Sabi niya, hindi mo lang ako makita. Ayun po hindi ba? Customary na ganyan ang mga salita ng mga tao kasi nga ay puro deceit Pero sa Diyos po, walang deceit. Opo. Kung ano yung nararapat, yun ang sasabihin. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin. Wala pong deceit sa Diyos. Wala po.
Yang salita kasi ng Diyos po, parang ni-refine po yan, ni-refine ng 7 times yung gold, nire-refine yan sa apoy. Hindi ba? O yung silver ang gold, hindi ba? Nire-refine sa apoy. 7 beses daw na ni-refine yung salita ng Panginoon. Kaya nga walang deceit eh. Walang halong deceit. Opo. Ang tao lang ang may deceit. Yan po Katulad yan, gusto nilang yung salita ng Diyos, gusto nila na maging salita ng tao. Ay hindi pwede Kasi nga walang deceit sa Panginoon po eh. Isisingit ko lang po ito kasi nga nakipagdebate ako kahapon doon sa parang Iglesia ni Cristo yun na yun nga, bakit daw hindi sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos o siya ang Diyos o hindi niya binanggit na yun nga, siya ang Diyos. Ay sabi ko hindi naman kako mayabang ang Panginoon o ang Diyos hindi naman Sa tao pwede. Sa tao pwede yan kako na kahit hindi mo bahay yan, bahay ng magulang mo, bahay ko yan. Pwede yun. Pero sa Diyos, hindi pwede yan. Sabi ko. Hindi niya sinabi. Pero sa action kako niya, sa action niya, tumanggap siya ng pananampalataya o lumuhod sa kanya yung mga tao, hindi niya sinaway. Tinanggap niya. Ay, ang Diyos lang ang pwedeng luhuran po Hindi ba? Tinanggap niya. At nung sinabihan siya ni Tomas na Panginoon ko, my Lord and my God, hindi niya sinabi na hindi ako Diyos. Tinanggap niya. Mapalad ka niya ang mga naniniwala na hindi ako nakita. Ayan, hindi ba? Pero nga sa salita na sasabihin niya na ako ang Diyos, hindi niya sasabihin yung kasi nga kanya itinataas na niya ang kanyang sarili. Pero kung sa ibang topic, pwede niyang sabihin yan na ako at ang Ama ay iisa. Pwede. Pero ang topic doon ay yung sa pag-akay ng mga tao o para maligtas ang mga tao. Yun po ang topic doon. Kaya iisa sila. Parang kwan lang yan mag-asawa, hindi ba? Magpapatayo ng bahay. Para silang iisa. Kasi nga, yung mga sahod nila ay iniipon nila para magpatayo ng bahay. Ganun lang po yan Iisa sila doon sa simulain na magtayo ng bahay o magtayo ng pamilya o magkaanak. Iisa sila. Ganun po yan. Depende po sa topic yan. Yun ay bakit daw hindi sinabi na Diyos si Kristo o hindi niya sinabi na siya ang Diyos? Ay hindi nga sasabihin yun At hindi na kailangan yun Pero sa mga galaw niya, sa mga action niya, sa mga ipinakita niya, ay ina-accept niya. Opo. At yun nga, yung mga disipulo niya ang nagsabi na siya din ay Diyos. Pero hindi siya pwede magsabilita nun. Kasi nga Diyos siya nanggaling sa Diyos o ang pinanggalingan niya ay Diyos. Pero balik po tayo dito sinasabi ko lang na yung pamantayan ng tao, yung salita ng tao ay iba. Puro deceit po ang tao ay katulad nito, hindi ba? Hindi raw nagtatago, hindi lang daw makita. Sige. Yan po ang talatkahin natin ngayon, Proverbs 28 verse 1. Ito, parati nang sinasabi ito. Pero bibigyan ko lang ng diin, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Yan po nakasulat, the guilty flee when no one pursue him, but the innocent is as bold as the lion. Or is as bold as a lion. Ayan po sa ibang version. Marami kasing version yan Ngayon, dito,
maiaangkop ko ito kay Bato de la Rosa. Bakit ayaw niyang humarap? Bakit nagtatago siya? Ayan nga pwede kong sabihin na the guilty plea, kahit na wala pang humuhuli sa kanya o wala pang order, ewan ko lang kung may order o wala, nahulihin na siya. Pero ay bakit naman ipapaalam sa kanya? Oy, Bato, huhulihin kita mamayang gabi. Hindi pwede yun, Di ba? Balita lang o nakita lang ni Remulla yung order siguro. Ay natakot na siya pero wala pa nagpupurso sa kanya. Hindi ba? Kaya tama po ang Biblia at hindi po pwedeng pasubalian ang Biblia. Hindi pwedeng i-contradict, hindi pwedeng labanan. Kasi nga, refine 7 times. The Word of God is like a gold refined in furnace, di ba? Sa apoy, di ba? 7 times. Kaya tama Hindi ba? The wicked flee when no one pursue him, but the innocent or the righteous is as bold as the lion. Ayan po. Hindi ba? Bakit siya nagtatago? Ay malamang sa konsensya niya, sa konsensya lang po sa konsensya niya, guilty siya. Hindi ko sinasabi na guilty siya. Sa konsensya niya, ay siya lang ang nakakaalam niyan Hindi ba? At yan nga din ang paborito ng mga attorney na dito pala nila kinuha yan. Plight is an indication of guilt. Hindi ba? Plight is an indication of guilt. Ngayon, halos lahat ng attorney nagsasalita niyan. Maniwala po kayo sa akin. Halos lahat ng attorney ginagamit po yan. Plight is an indication of guilt. Indication lang po. Hindi pa guilty. Indication lang. Ayan po, hindi ba? Punta ngayon tayo dito sa 2 Timothy. Magkakaugnay po ito. Magkakaugnay. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Ayan po For God has not given us a spirit of fear. Spirit ng pagkatakot. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Pero binigyan niya tayo but of power, of love, and self-control. Yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayan po For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Ayan po. Ay, oo nga naman, hindi ba? Kung ikaw ay lumalaban para sa katotohanan, o kung yung pinaglalaban mo ay katotohanan, ay alam naman natin, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, hindi ba? The truth and the life. I am the way, the truth, and the life. Ngayon, kung pinaglalaban mo ang katotohanan, ito ang rason po Kaya yung lumalaban para sa katotohanan o pinaglalaban niya ang totoo o ang katotohanan, hindi po natatakot mamatayan. Kasi siya man ay mamatay, siya ay namatay kay Kristo. At ang taong pupunta sa langit po, napag-aralan ko po sa Biblia, ang siguradong pupunta sa langit, yung tao na namatay ng dahil kay Kristo. Yan po. Wala na po tayong kwan dyan. Huwag po kayong maniwala dyan kay Joel Villanueva, kay Joel Villanueva na nangangaral siya. Hindi po pupunta na sa langit. Ay lalo na ngayon ay tinignan ko yung mga mega church dito po sa Amerika, yung mga mega church, isa-isa nang bumabagsak. May 1,000 na pastor ang wala na, umalis na sa mega church kasi nga wala na hindi na nila masustain. Kaya wala yan kahit na
malaki ang charge niya, pero kung ang pinaglalaban naman niya ay ganyan kay Duterte, hindi ba? Naging tauhan siya ni Duterte o naging enabler siya ni Duterte. O, wala yan. Yang ganyan kay Joel Villanueva. Ngayon, at ito na naman ito, si Bato de la Rosa. Ipinaglaban kasi nila yung polisiya, hindi ba? Polisiya kasi yan Kaya nga, ang sagot ko doon sa sinasabi ni Sara Duterte na politics lang yan. Ay oo kasi ang sinisita ngayon ay yung polisiya na pwedeng pumatay. Papatayin natin ang mga adik para gumanda ang Pilipinas. Aayusin natin ang Pilipinas. Polisiya po yan na pinatupad noong kapanahonan ni Duterte. Kaya sisitahin po kayo dyan. Bakit hindi ipadaanin na sa korte? Ayun nga polisiya yan Polisiya ng nakaraang administrasyon. Kaya politics talaga yan. Pero ipapakilala sa inyo na mali yung ginawa nyo kasi hindi kayo dumaan sa korte. Extrajudicial killing ang ginawa. At yan nga, kaya ito si Bato nagtatago. Alam niya kasi yan na mali yun. Guilty nga For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of self-control. Yan po, ay hindi ka naman talaga matatakot kung ang pinaglalaban mo ay totoo. Kasi nga si Jesus Christ ay totoo. Hindi ba? At yun na nga ang sinabi ko, ang unang siguradong-sigurado na pupunta sa langit ay yung nangamatay ng dahil kay Kristo. Nakasulat po yan. Sigurado po yan. Opo. Susunod siguro, yung ipinagkaloob na niya ang kanyang buhay o ang kanyang time o ang kanyang kayamanan sa gawain ni Kristo o sa pagpalaganap ng salita ni Kristo. Yun ang susunod. Pero ang una, yung pinugutan ng ulo o yung namatay ng dahil kay Kristo. Hindi ba? Hindi yan mga nangangaral na yan kasi nga, katulad ni Kibuloy, hindi ba? Negosyo lang yan Ginagamit po ang salita ng Panginoon sa negosyo o sa kalakal. Nakasulat po yan Darating sa mga huling araw, darating na gagamitin ang salita ng Panginoon sa kalakal. Yan po nakasulat At ayan na nga, hindi ba? Ano ang ginagawa nito? Nila Joel Villanueva, hindi ba? Nangangaral. Pero mayroon silang ibang motive. Ayan nga, magpayaman. Magpayaman na magpayaman. Ayan nga, yung mga mega church na yan. Mabuti na lang ngayon at buong daigdig po, bumabagsak na yan. Yung mga mega church. Maganda kung marami kang member. Gusto ko rin yan. Marami kang member. Pero hindi ganyan ang itinuro ni Jesus Christ Ang itinuro ni Jesus Christ ay parati siyang lumalakad. 12 lang yung apostolis niya, hindi ba? Lumalakad sila. Hindi sila nagtatayo ng mga mega church. Kung nakakumbinsi sila doon, lakad na naman sila. Nakakumbinsi sila doon sa isa, lakad na naman sila. Ganon po ang model. Na ipinakita ni Kristo. Hindi yung magtatayo ng mega church, hindi ba? For God did not give us a spirit of fear. Ayan po ang tao na lumalaban para sa katotohanan, hindi po natatakot yan. Ganun kay dilema, hindi ba? Ay kung patayin nyo, hindi ba? Ay lahat naman lang mamamatay. Lahat ng tao mamamatay. Adi, mamatay ka na dahil sa katotohanan, hindi ba? O pinaglalaban mo ang katotohanan. O pinaglalaban mo ang tama, hindi ba? Whereas ito kay Bato, ang pinaglaban niya, yung pulisiya lang Pulisiya ni Duterte na, sige, patayin na yan. Palabanin na yan, hindi ba? Wala nang kurti-kurti. Ay, alam niya na mali yun. Hindi ba? Kasi nga, si Eva Adan, sinintensyahan, pero kinausap muna ng Panginoon
Nasaan na kayo? Anong nangyari sa inyo? Kinausap muna bago sila sinintensyahan. Due process po yun. Ay ito kasing ahas ayan ba? Hindi ba? At si Kwa naman, ang rason naman ni Adan ay ito kasing babae na ibinigay mo sa akin ay hinikayat niya ako na kumain. Ay ayan na nga, hindi ba? Binigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag. At kanya-kanya po silang parusa, hindi ba? Kanya-kanya. Yung ahas, hindi ba? Dahil sa ginawa mo yan ay in your belly you should go, hindi ba? Sa atin po ay ang sabi diyan ay lalakad ka na parang ahas. Narinig natin po yan sa mga matatanda. Gagapang ka na parang ahas. Ay galing pala sa Biblia yan. Isinumpa, hindi ba? Isinumpa po yung ahas. In your belly, you should go. At yan po ang namana ng mga tao. Namana po rin ba ng mga tao? Yung sumpa na yan. Kasi nga sila ay, tayo lahat ay naging alipin ng kasalanan. Kaya ang nilalakad natin ay kayamanan, hindi ba? Kayamanan. Sige, mag-ipon ka ng kayamanan. At hindi po maaalis yan, hindi maaalis po yung mag-ipon ka ng kayamanan hanggang hindi ka naliwanagan o naborn again o hindi ka kinahabagan ni Kristo. Pag kinahabagan ka, maaalis po yan. Opo. Maniwala po kayo sa akin. Ay ito si Joel Bill, di ba nasangkot na yan dati bakit gumawa pa ngayon, hindi ba? Ito si Jinggoy Estrada, nasangkot na yan dati. Hindi nga mawawala yung pagkaalipin. I came, sabi po ni Jesus Christ, I came to set the captive free. Sabi niya. Ay how come you will set us free? We will never been in bondage to anyone. How come you will set us free? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, man commits sin because man is slave of sin. Ayan po alipin po tayo ng kasalanan unang kasamaan. Kaya ang gusto natin, pira. Ayan po. Kahit na bilyon-bilyon na yan, pira pa rin Hindi ba? At yan po ang hindi na aalis. Maliban na ikaw ay kahabagan ni Kristo. Binigyan tayo ng power. Ayan. Ano yung power? Ayan nga, para labanan niyang ganyan Binigyan tayo ng love. Yung totoong pagmamahal. Hindi pagmamahal sa pira yung pagmamahal sa kapwa o sa sangkatauhan o sa bansa. Yan po at self-control. Ayan, binigyan tayo ng self-control. By pira dyan, hindi ba? Inaalok ka ng pira, hindi ba? O suhol, sinusuhulan ka. O lagay, hindi ba? May self-control ka. Hindi mo tatanggapin yan. Ganun po yan. Hindi ba? At hindi lang yan. Lahat po ng temptation, mapaglalabanan mo. Yan po ang ibig sabihin yan. For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and self-control. Hindi ba? Punta na po tayo dito sa Psalms 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ayan po ang sinabi ni King David. Ayan po. Kahit takanya ako ay maglakad yan sa valley of death. Alam nyo po, ay noon po yan ay uso po yan yung valley of death, na kung saan ay mataas pa ang araw, madilim na dyan. Valley of death nga Pag nadaan ka dyan, naandyan na rin yung mga tulisan. Opo, naandyan yung mga tulisan dyan sa valley of death na tinatawag nila pag dumaan ka dyan. Ngayon, kukunin lahat ang iyong ari-arian. At kung papalag ka, ay bubugbugin ka nila o papatayin ka nila. Yun po yung valley of death. Marami pong ganyan dati. At
hanggang ngayon siguro mayroon pa rin ganyan na valley of death. Even though I walk through the valley of death, to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako natatakot. Sabi ni David, for you are with me. Kasi kasama niya ang Panginoon. Your rod and your staff, yung tungkod po yan, yung tungkod na pinamamalo ng isang pastol kung naliligaw yung mga kwan nila, mga tupa, hindi ba? O kinakalawit kung baka mahulog sa bangin. O pinapalo kung lumalagpas sa boundary. Ayan po para hindi mawala. Ayan po your rod and your staff, dalawa ba yan? Hindi. Iisa lang yan. Tungkod yan ng pastol, hindi ba? Ginawa lang dalawa para bigyan pansin. Ganun po yan Mga Middle Eastern poetry. Kahit na sa atin naman dinadalawa kung binibigyan ng pansin hindi ba? Simon, Simon, hindi ba? Hindi ba? Dalawang tawag. Pero pag pangatlo ay emergency na yan. Hindi ba? O may nangyayari na. Pag tinatawag ka ng nanay mo, hindi ba? Your rod and your staff, they comfort me. Ayan po. Kaya hindi nawawalan ng pag-asa si David. Hindi siya natatakot. Kahit na sino ang harapin niya. Kahit na nga doon sa valley of the shadow of death, na kung saan ay talagang, ay talagang hinaharang po dyan hindi ba? Hinaharang. At pag mahina-hina ka, ay ibibigay mo na yung kwan mo, mga alahas mo, hindi ba? O pira, hindi ba? Ayan po At ito ngayon si Bato, balikan natin ito si Bato, bakit ayaw niyang humarap? At palagay ko hindi nahaharap yan. Opo, ay dahil nga dito sa mga Bible verse na inungkat ko po sa inyo. The wicked flee when no one pursue him, but the innocent is as bold as the lion. Ayan po sige po, hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo at dalangin ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.